Niyo sa panahong ito, usong-uso po ito. Kayo po ba'y na-prank na? Na-prank na ba? It's a prank. Ano, akala mo totoo. Tapos yung pala binibiro ka lang para may katatawanan. Ano po ba yung prank? Yung prank po ay isang bagay na mali, ano po, na ginagawa sa isang tao para sa katatawanan. Ano ho? Para may pagtatawanan. Ano ho? Mali, akala mo totoo, hindi pala. Para may tawanan. Ano ho? At bago pa po mauso yung prank na yan sa panahon natin, alam niyo, mayroon ng programa na, napanood niyo ba to? Noon, yung wow mali, ano, wow mali, hindi pala tama, mali, pero katatawanan, ano ho. Ito po ang totoo sa buhay. Ito po ang totoo sa buhay. Yun po'y programa, yun po'y prank. Ito po ang totoo sa buhay. Sa buhay po ganito, may gagawa sa'yo ng mali at makakagawa ka rin ng mali. Agree ho ba kayo doon? May gagawa sa'yo ng mali, makakagawa ka rin ng mali. No, yan po yung reality sa buhay. In real life, mistakes happen. Mistakes happen. Ano po? And let me give you the verse. Ano po? The verse that would show us na nangyayari ito. At biblical po. Ano? Tingnan niyo po sabi dito. Sabi po dyan, Ecclesiastes 7:20, sabi po dyan, remember, there's no one on earth so righteous as to do good only and never make a mistake. Sabi po dyan, tandaan nyo, walang ni isang tao sa daigdig na sobrang matuwid at gumagawa ng tama na hindi nagkakamali. Nasusundan nyo ho ba? Wala ni isa mang tao sa daigdig na ito na sobrang matuwid, gumagawa ng tama na hindi nagkakamali. Ibig sabihin, ang tao ay nagkakamali. Now, ibig ho ba sabihin niya na lisensya na natin to gumawa ng mali? Ay, sabi sa Bible, nagkakamali ang tao, gagawa na lang ako ng mali. Hindi po yun. Sinasabi lang ng Bible ang realidad na tayong mga tao, bagamat tayo po'y nagsusumikap na magawa yung tama at matuwid, nagkakamali pa rin tayo. Nagkakamali pa rin. Kaya totoo po ang salitang nobody's perfect. Mistakes tells us that nobody's perfect. And this verse shows us that it's biblical. Kaya nga po kahit sa Pilipinas, may kasabihan po na nabuo, di ba? Sabi sa Pilipinas, pag nagkamali, pasensya na, tao lang. Kasi yun ang tao, nagkakamali. Ano? At sa totoo lang po, sa totoong buhay, nangyayari yung pagkakamali, pero hindi po ito nakakatawa. Ano po? Hindi po nakakatawa ang pagkakamali. Hindi po ito prank, hindi po ito isang programa. Sa totoong buhay, pag nagkamali po tayo, hindi po ito funny. Hindi po ito nakakatawa. Bakit po? Kasi po, ang bawat pagkakamali natin ay may kaakibat po na ano po? Consequence. May consequence po yung pagkakamali na pwedeng magawa ng tao. Ano po? Consequence. May consequence po ang pagkakamali. Ano ho? At tanong ko sa inyo, para mag-isip muna ho tayo. Meron ho bang malaki o maliit na kasalanan? Meron ba? Are there small and big sins? Meron ho ba? Talaga? Tandaan natin magbibigay lang ako ng palaisipan sa inyo. Di ba sabi nga sa Bible, meron ngang kasalanang walang kapatawaran? Di ang bigat nun? Yeah? Sa Bible, may ganon. Yeah? Are there small and big sins? Meron ba? Malaki at maliit na kasalanan, sasagutin ko po yan sa dalawang salita, dalawang kasagutan. Una po, maintindihan natin na ang kasalanan ay kasalanan. Malaki man yan o maliit, kasalanan po yan. Sin is a sin. It's a sin. Ano po, kasalanan yan. Ika-categorize mo man yan na malaki o maliit, it's still a sin. Kaya huwag mong mamaliitin ang maliit na kasalanan, kasalanan pa rin yan. Pero paano mo masasabi na may malaking kasalanan? Kasi po, babalikan ko lang yung salitang consequence. For you to determine how big that sin is,
it will all depend on the consequence that would happen. Ano po? Sin can be big or small depending on the consequence. Doon na lang natin yan madidetermine kung malaki yung nagawa nating pagkakamali o kasalanan. Depende sa consequence na meron. Halimbawa po, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Malaki pong kaibahan ng nakapatay ng kuko sa nakapatay ng tao. Di ba? Oh, sorry, napatay ko yung kuko mo. Sa nakapatay ka ng kuko, nakatakong ka, naapakan mo yung kuko niya, patay. Pero hindi kayo kukulong. Di ba? Hindi kayo kukulong. Pero pag nakapatay ka ng tao, ikukulong ka. Anong malaki doon na pagkakamali? Yung malaking consequence. Tama po ba? Malaking kaibahan nung ikaw ay nasira ang pamilya mo sa pangangalunya kaysa nawalan ka lang ng trabaho kasi may pagkakamali kang nagawa or lagi kang late sa trabaho. Pwede ka pa ma-hire. Pero yung nawasak na yung pamilya mo, laking consequence nun. Tama po ba? Yung pagkakasala, nagiging malaki o maliit, depende sa consequence na meron ito. Ano ho? Depende sa consequence. At kung sasabihin natin, Pastor, alam mo, may mali akong ginagawa. Pero wala namang consequence na dumarating. So parang okay lang ako. Diba? Sabi mo may consequence yan, yung pagkakamali. Bakit parang blessed na blessed pa ako? Diba? Masaya naman ako. Pero alam ko may mali May mali sa akin. Pero wala naman ako natatanggap na consequence. Bakit kaya? Baka naman okay lang kay Lord. Nasusundan niyo po ba ako? Baka naman okay lang kay Lord kasi wala namang consequence. Sasagutin ko po uli yan ng dalawa. Una, baka kaya walang consequence kasi hindi ka pa nahuhuli. Pag nahuli ka, dadating ang consequence. Nagnanakaw ka, hindi ka pa nahuhuli, kaya masaya ka eh. Nanloloko ka ng, sa opisina o sa relasyon, nanloloko ka, hindi ka pa nahuhuli. Wala pang consequence, pero pag nahuli ka, dadating ang consequence. So baka hindi ka pa nahuhuli, kaya walang consequence. Huwag ka masyadong masaya. Okay? Masyado ka masaya eh. Hindi ka pa nahuhuli. At yung pangalawa, nasagot ko dyan, pinakamaganda. Kaya wala pang consequence kasi binibigyan ka pa ng chance ni Lord magbago. Binibigyan ka pa ni Lord chance magsisi. Binibigyan ka pa niya ng chance na ayusin mo yung mali mo. Kasi mabuti ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Napakabuti ng Diyos. Na kahit mali na tayo, pwede naman niya kagad tayong parusahan or disiplinahin, pero ang Diyos po sobrang Diyos. Mapag-unawa, tinutulungan tayo na makapagbago pa at hindi tayo magdusa sa mga mali natin. Kaya lang po, pag nasagad na po natin yan, yung tsansa na yan, consequence na pong kasunod niyan. Yan po yun. God is giving you a chance to change. Kailan ba nagiging malaking pagkakamali ang pagkakamali? So, na-differentiate natin, meron pala, Meron din palang malaking pagkakamali. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, sa Bible may sinabi na kasalanan na walang kapatawaran. May ganon. So, ibig ba sabihin, lahat small lang, same lang lahat ng sin? No, sin is a sin. But there is a more grave or big mistakes that we make. So, when is a mistake a big mistake? Kailan ang pagkakamali nagiging malaking pagkakamali? Kailan po ito? Kailan yung maling-mali? Naalala ko nung bata ko, merong biruan na wrong mistake, mali na, mali pa, maling-mali talaga. Kailan po yung maling-mali? Bigyan ko po kayo ng 3. Una po, kapag ang mali ay nagiging maling-mali na, kapag sinasadya na nating magkamali. Pwede bang mangyari yun? Sinasadya ng taong magkamali. Alam niya yung tama, pero sasadyain niyang magkamali. Pwede ba yun? When it's deliberately done, sinasadya niyang magkamali. Pwede po yun. Tingnan niyo po sabi sa Bible. Dear friends, ang ganda ng bungad,
Dear friends, if we what? Deliberately continue sinning, sinasadya nating gawing patuloy ang pagkakamali na yan, after we have received knowledge of the truth. Now, let me just pause for a while kasi ito po'y para sa mga taong natanggap na niya ang katotohanan. Alam niya yung tama. Amen po ba? Pwede pa lang ang tao, alam niya yung tama, pero tuloy-tuloy siya sa mali. Pwede pala yun. They have received the truth. They have known the truth. They know what is right, and yet they continue deliberately doing what is wrong. Sabi diyan, there is no longer any sacrifice that will cover these sins. Ano? Ang bigat ho niyan, ha? Posible ba yun? Tanong ko sa inyo, is there a mistake that is not intentional? Meron bang mali na hindi mo sinasadya? Sige nga po. May mali ba na hindi mo sinasadya? Sige, tahimik nyo naman. May mali ho ba na hindi sinasadya? Talaga? May mali ho na hindi sinasadya? Buti na lang, iba malakas ang loob, sumasagot, yes. Yes. Sa totoo lang po, may pagkakamali na minsan hindi mo naman sinasadya. Sadyang ganun lang. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Basahin niyo po itong pagkakamali na to. Tingnan niyo po sabi diyan. Wanted, boy waitress. Mali. Maling-mali. Kasi saan ka nakakita, hinahanap niya lalaking waitress. Wanted, boy waitress. Kasunod, applied now. Aba, natanggap na pala. Nag-apply na pala yung hinahanap niya, applied now. Nag-apply na pala. Pupunta ka pa lang, nag-apply na pala. Yung boy waitress na yun. At ati manang itiri. Itiri talaga, papatawarin na natin yon. Naintindihan natin, itiri po yun. Ano? Ngayon, anong naintindihan ko dyan? Sa una, matatawa ka. Matatawa ka kasi naghahanap siya ng boy waitress. Naintindihan ko, dalawa pala yung hinahanap niya. Isang boy at isang waitress. Diba? Naghahanap siya ng boy sa itiri niya. Boy. Boy ang tawag natin doon, di ba? Yung nauutusan. At isang waitress. Sana may slash yan. Maling-mali, hindi nilagyan ng slash. Hindi ko tuloy naintindihan. Ano po? Yung applied, sana Y yan, hindi ganyan. Di ba? Apply now. Pero naiintindihan ko ganito. Matatawa ka kasi alam mo yung proper spelling, alam mo yung proper grammar. Pero baka yung nagsulat, hindi naman niya sinasadya, yun lang talagang alam niya. Di ba? Yun lang talaga alam niya eh. Hindi naman niya alam na dapat may slash yun para maunawaan ng babasa na hindi lalaking waitress ang hanap mo. Di ba? O ito pa isa, tingnan niyo to. Tingnan niyo to. For sale, Katre with poem. Ito jackpot ka dito, kapatid. Sobrang jackpot mo rito. Imagine niyo, di ba? Bibili ka ng Katre, may tula pang kasama. Di ba? Siga ka doon, may tula. Di ang sarap niyan, di ba? Katre na may poem pa. Mira, jackpot ka dito, wala kang makita sa IKEA nito. Katre with poem. Natatawa tayo kasi akala natin, di ba, nakakatawa kasi malamang hindi ito sinadya. Ang intindi niya sa foam. Poem. Hindi niya sinasadya yan. Sadyang yun lang alam niyang spelling dyan. So pwedeng magkamali ng hindi mo sinasadya. Ang nakakainis yung alam mo na, yung tama, mali pa. What is annoying is you know what is right and then you intentionally do what is wrong. Diba? Yun ang nakakainis eh. Manood kayo ng YouTube. Manood kayo ng TikTok. Yung alam mo namang sinasadya yung pagkakamali. Diba? Yung parang scripted. Nakapanood na kayo ng ganon? Yung scripted, imbis na matawa ka, naiinis ka lang. Kasi scripted yung pagkakamali.
Na parang akala niya hindi mo naintindihan na in-scripted lang niya yun. It's annoying to see someone doing the wrong things intentionally. And if we would think about God, paano kaya yun pag tayo naman tinitingnan ng Diyos, we're doing the wrong things intentionally even though we know the right thing to do. Di ba? Baka God will be annoyed. Probably, I don't know. Baka ang Diyos mainis din. Kasi, alam mo yung tama, pero intentionally, mali ginagawa mo. Ginagawa natin, sorry. Sama ko na sarili ko dyan. Ano po? So, maling-mali kapag intentional o deliberate, sinasadya nating magkamali. Pag sinasadya natin, naiintindihan pa ng Panginoon, hindi mo sadya eh. Lord, sensya na, hindi ko po sinasadya. Naiintindihan ng kapwa mo, hindi mo sinasadya. Di ba nangyayari minsan, nagjo-joke ka, gusto mo lang masaya kayo, pero yung joke mo, nakasakit na pala. Pero hindi mo sinasadya. Tama po ba? Meron naman, nagpo-post sa FB, sadyang-sadya yun. Gusto niyang mabasa ng lahat, gusto niyang mabasa nung taong pinapatamaan niya. Di ba? Kaya kayo po, paggagamit po tayo lahat ng FB, wag po para sa ganong purpose. Wag po lahat ng emosyon natin ilalagay natin doon. Dahil pag lumipas ang emosyon mo, sasabi mo, bakit ko ba binroadcast pa yan? Di ba? Ang FB hindi po para doon, para patamaan mo yung kaaway mo. Dahil yun, intentional po yun. Intentional na pagkakamali po yun. Ano po? It's annoying when the mistake is intentional. Pangalawa, kailan nagiging maling-mali ang mali? Pag sinasadya ito. Pangalawa, nagiging maling-mali ang mali kapag nakakaapekto to sa iba. Pwede pa lang yung mali natin makaapekto sa iba. Kailan po nagsimula ang mali sa mundong ibabaw? Tanong ko po sa inyo, kailan nagsimula? Kay Adan at kay Eva. Basahin mo natin. Tingnan niyo po. When the woman saw, di ba sabi ni God, wag niyong kakainin yaang bunga ng puno na yan. Wag. Sige, kainin niyo na yung iba, wag yan. Pero nung makita ng babae, when the woman saw that the fruit of the tree was good for food, pwedeng kainin, maganda sa paningin, magkakaroon siya ng karunungan, knowledge of good and evil, she took some and ate it. Kinain niya. Mali, kinain niya. Now, mali na siya, ang maling-mali pa, nung kinain niya to, she also gave some to her husband, which is Adam. Binigyan niya yung asawa niya. At ang mali naman kay Adan, alam naman niya ang utos ng Diyos, anong ginawa niya? Kinain niya rin to. At alam niyo po, doon nagsimula ang maling-maling nangyari sa buhay ng tao. Dahil kay Adan, sabi sa Bible, through Adam, sin entered. Sa buhay ng tao. Pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao through Adam. So yung mali ni Eva, nakaapekto kay Adan. Yung mali ni Adan, nakaapekto sa atin. So ang pagkakamali pala ay pwede makaapekto sa iba. Di ba? Sometimes, we don't consider how much our mistakes affects others. Di ba? May lakad kayo, na late ka, ikaw na lang iniintay. Hindi kayo makaalis. Bakit? Late ka lagi. You don't know how it affects others. Tama po ba? Ikaw lang inaantay hindi makaalis. Kasi late ka lagi. Di ba? Teenager ka pa, nakikipagrelasyon ka na, imbis ang atupagin mo, pag-aaral mo, anong nangyari? Nagkakarelasyon ka, at masaklap, may mga kabataan na bubuntis ng maaga. So kapag nabuntis ba na maaga ang bata, panahon pa ng pag-aaral, nagbubuntis na, siya lang ba maapektuhan? Hindi. Pati magulang niya. Pati magulang niya dahil wala pa siyang kakayanan na maghanap buhay. Baka pati diaper at gatas nun sa magulang hingin. Ang mga mali na nagagawa natin ay nagiging maling-mali pag nakakaapekto na puto sa iba. Tama ho ba? Maling-mali. Pambihira. Hindi lang ikaw, buti kung ikaw lang. Naalala ko tuloy yung salita ng asawa ko, buti kung ikaw lang.
Wala ba yung asawa ko dyan? Wala naman. Okay. Ka-experience na po ba kayo nito na kayo po ay nagda-drive at yung pasahero nyo mas magaling pa sa inyo? Yeah? Ang tawag sa kanila, backseat driver. Yung amin pong tinitirahan, paglabas po ng subdivision, napakahirap po lumabas kasi yung nasa kabila, hindi mo makikita, baka mabangga ka. Yung nasa gilid, sinisiksikan ka ng mga motor. So minsan palabas po ako, ito lang, 2 week lang na to. 2 week lang na to. Kaya sabi ko, ito talaga ang sermon sa church. Paglabas, pambihira, naalanganin kasi may mga motor. Sabi, uy, ito. Sabi niya, bakit? Sabi ko ganun. Sabi ko, ikaw naman, ang tagal-tagal mo ng pasahero sa akin, ganyan ka pa. Para kang walang tiwala. Paano? Kung maaksidente tayo. Ano sabi niya? Buti kung ikaw lang maaksidente. Ganun ba? Buti kung ako lang, okay lang sa kanya. Pero dahil nandun siya, 2 kami aksidente, hindi okay. Alam niyo po, naintindihan ko ang backseat driver. Ang backseat driver ay ganun. Naisip niya, buti kung ikaw lang maaksidente, kaya ako, aware ako lagi. Oops! Baka tumama ka. Di ko mo rito, ganyan. Oy, mag-overtake. Nakasakay na kayo ng pasaherong ganon. Magaling pasahero. Pag sinabi mo, sige, ikaw na mag-drive, hindi ako marunong eh. Wala akong lisensya. Pero mas magaling pa sa'yo yun. Di ba? Liko mo dyan. Yan, kanan. Sige. Oo, tatama na. Wow, ang galing. Ikaw na mag-drive. Hindi nga ako marunong. Wala akong lisensya. Magagaling. Ano po? Di ba? Ang sagot sa akin, buti kung ikaw lang maaksidente. Minsan, nakwento ko na ako siguro sa inyo to dito sa amin, wala pa akong kotse noon. Ito, tricycle ako. Aba, yung nasakyan ko tricycle dito sa Manuela, taga-Manuela kami. Pambihira. Alam niyo, para kami hinahabol ng pulis. Ano ba to? Boss, sandali lang po, hindi naman po ako nagmamadali. Di naman po ako kala ko naman, para kami hinahabol ng pulis, kumakabog na dibdib. Boss, hindi po ako nagmamadali, boss. Baka maaksidente tayo. Buti kung kayo lang maaksidente. Pambihira, no? Sinabi ko, buti kung kayo lang, binagalan. Para kami nagpo-prosesyon ngayon. Sabi ko, grabe itong ugali nitong driver natin. Hindi na po ako umangal, baka may tubo eh. Sige, angat ka pa. Baka mapukpok ako. Sige na lang po, makakarating din. Gusto ko na yung mabagal eh. Pero kung siya lang, di ba? Sige, takbo po. Diretso mo sa ilog yan. Di ba? Ikaw lang naman eh. Di ba? Kasi pag nandadamay, mahirap. Mahirap po nandadamay. Recently, mayroon akong fresh experience dyan. Ano ho? Kami po family, January 11, papataywan po kami. Nakwento na ng anak ko, kukwento ko pa ulit kasi mahal tong sermon na to eh. Mahal tong sermon na to. Kami po'y pupunta ng Kaohsiung kasi galing na po ako 2019 ng Taipei. Sabi ko, sa baba naman tayo. Ayoko na balikan yun. Di ko na type bumalik doon. Try natin yung ilalim. So, kasama ko, pamilya ko, ito po yung huling pinakamasayang picture namin sa airport. Yan na po yun. Huling pinakamasayang picture namin. Kasi syempre masaya ka magta-travel kayo eh. Di ba? Ang saya namin. Aga namin, tapos na immigration, kumain kami. We sat down, we drink coffee, and ang alam ko, 4:25 yung flight namin. 4:25. So sabi ng anak ko, tara, punta na tayo doon. Wala tayong gagawin doon. Dami-daming tao doon, makakasakay din tayo. Yaman sila mauna. Di, sige, wala, kape pa rin. Tapos sabi ng asawa ko, uy, baka maliit na tayo. Hindi yan. Po 25 pa eh. Alam niyo problema, ni isa sa amin, 6 kami, walang tumingin sa boarding pass. Na mas maaga pala yung flight namin. 3:45 yung boarding. Hindi, 4:00. Napunta na kami ng gate. Pambihira, pagdating doon sa gate, walang tao. Asa na mga tao? Aga natin, ha? Aga natin, yes! Miss, anong oras yung biyahe ng Kaohsiung? Ay, umalis na po. Parang gumuho ang daigdig namin. Lahat ng saya namin nalusaw. Ganun. Sabi ng asawa ko, wala na po bang magagawang paraan? Sabi ko, wala na, lumipad na eh. At ang may mali, ako.
Kaya sorry sa inyo, sorry. At naglalakad kami pabalik. Alam niyo po, ito pakinamdam ko, it's shocking. I pray di niyo maranasan. Shocking talaga. Hindi mo akalain mangyayari sa buhay mo to. It's shameful. Bakit? Pambira, hindi man lang naisip tumingin sa boarding pass. Ang sarap ng kape. Kwentuhan kami ng kwentuhan, naiwan na pala kami. Shameful, pabalik kami gano'n. O paano, kaya pa ba natin tong uuwi na tayo ngayon, pabalik sa bahay. At ang ano pala dyan, it sucks. Disappointing, frustrated kasi you repeat the process. Dadaan ka sa immigration pabalik, tatatakan uli nila na hindi ka nakaalis. Alam nyo, pagpila namin nakakahiya kasi sila papasok doon kami palabas. Hindi po kami nakaalis. Naiwan po kami ng eroplano. At alam niyo, meron pa kaming isang kasabay. Same flight kami. Babae, naiwan din siya. It's a tie. Iwan ka rin. Buti na lang, hindi lang kami. Pero I'm not happy na naiwan siya, no? At least parang, hindi lang pala tayo ang ganon. Parang kino-comfort ko na lang yung sarili ko. And then, we talk about it. We need to take a flight. Kasi po, lahat ng hotels namin bayad na, lahat ng activities namin bayad na. We need to go there. Ang problema po namin, wala na pong kausyong flight. Instead na kami po ay pakausyong nag-Taipei uli kami, which is ayoko nang puntahan. Pumunta kami sa ibabaw ulit. At alam niyo po, pag bibili ka ng same day ticket, pambihira, para kami nag-Japan. Lahat kami parang nag-Japan. Siyempre, hindi mo na lulunukin mo na lang dahil anong lulunukin mo? Yung kahihiyan o yung nakarating ka rin sa wakas, magbayad ka na lang na mahal. 10 p.m. pa ang flight. So imagine niyo maghapon kami doon, tapos darating kami 1, sarado ang bullet train. Kailangan namin mag-bullet train pababa. 6 a.m. pa. Nasa airport kami, puyat, pagod. Nasa isip ko ganito, Lord, magiging masaya pa ba itong lakad na to? May chance pa bang sumaya kami? Kasi pagod na kami. Yung pera namin, naibayad na rin namin yung ticket na panibago. Wala na yung binayaran namin. Disappointed na kami. Lahat ng naghalo-halo ng emosyon. But then, when we went, 11 na kami nakarating. So, 24 hours kami sa road. Would you imagine that mistake? It was a big mistake. And I am the one responsible para doon. Ang bigat eh. Naka-apekto ko sa kanila eh. Ako yung, huwag na tayo pumunta doon. Wala na pala. Di ba? Sabi ko, sasaya pa ba kami? Hindi na to? Parang malabo na maging masaya. Alam niyo po, ito, masasabi ko po ito na yung pinakamasayang travel ko. Namin. Tinalo pa nito yung travel namin last year sa Japan para sa amin. Sobrang saya namin. Alam niyo po, kinomfort na lang kami ni Lord pagdating doon. Itong city na pinuntahan namin, so underrated. People would go to Taipei, but this is an underrated city. We like the city. Napakaganda. And we felt that God was with us. Kasama namin si Lord, comforting us, being with us, and we're enjoying every day. So doon, wala po kaming sobrang saya po namin. Nakita ko si Lord at actually yung ticket namin po, 6 na lang po yung natitira doon. Pasarado na yung ticketing office ng SEBPAC. Yung babae lang tsaka gwardiya talagang si Lord lahat yun. Naku, sakto po, 6 na lang. Para sa inyo talaga to, sabi niya. Pero mahal yung 6 na yun, mahal yun. We went there, made a mistake. God has been so gracious. Naging masaya pa rin po kami. Sasabihin ko, tinalo pa nito yung lakad namin sa Japan last year. Para sa amin. Sobrang saya namin. Anong maintindihan natin? Ang pagkakamali natin, makakapekto sa iba. Kaya mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Kaya po yung leader sa church, leader, pambihira. Mahirap maging leader. Sa Bible, i-judge ni Lord na mas mabigat ang leader kasi sa kanyang mga desisyon at gagawin, nakakaapekto siya sa iba. Tingnan nyo na lang si Kibuloy. Sasabihin ko ng pangalan ni Kibuloy. Diba? Aabusuhin lang pala yung mga membro niya.
Gagawa ng sariling kaharian, gagawin niya siya si Jesus Christ. Di ba? Pag ako po sinabi kong ako si Jesus Christ, lumayas na kayo sa church na to. Ako si Jesus Christ. Ba't ang itim mo? Lumayas na kayo. Hindi ako si Jesus Christ. Hindi ako magiging si Jesus Christ. So mag-ingat tayo. Napakalaking pagkakamali nun. Sabihin mo, ako si Jesus Christ. Nako. Ikulong yan. Ikulong yan. Pangatlo, last na po to. Pangatlo, it's a wrong mistake. Maling-mali kapag sinasadya ang pagkakamali. Kapag nakakaapekto sa ibang pagkakamali at kapag paulit-ulit ang pagkakamali. Paulit-ulit ang pagkakamali. At alam nyo, mabigat ang verse dito. Tingnan nyo po ang halimbawa ng Bible sa mabigat na paulit-ulit na pagkakamali. Tingnan nyo po. Sabi dyan, they prove the truth of this proverb. A dog returns to its vomit. And another says, a washed pig returns to the mud. Sabi, totoo ang kawikaan na ang aso babalik sa isinuka niya. Yung isinuka niya, di ba may ugali ang aso na ganon? Yung baboy, nilinis, babalik sa putik. At yun yung parang hinalimbawa kapag tayo po ay pabalik-balik sa pagkakamali at kasalanan. Nilinis ka na, pinatawad ka na ng Diyos, okay ka na ulit, babalik ka na naman doon, magdudumi ka na naman. Pabihira yan. Yung inayawan mo na, kukunin mo na naman. Di ba? Doing the same wrong things again and again, it happens again and again. Hindi pwede. Maling-mali yun. At kapag ang tao po ay maling-mali, lagi na lang ng ginagawa niya, it happens again and again, pinapatawad siya ng Diyos, babalikan na naman yun. Iaayusin na naman siya ng Diyos, babalikan na naman niya yun. Maling-mali, alam niyo po, pag paulit-ulit na nagaganap yun, ito na intindihan ko, ang taong yun ay walang natutunan. They never learn. They never learn. Nabuntis ka, hindi ka pinakasalan, nabuntis ka na naman ngayon, hindi ka na naman papakasalan, ano yan? Wala ka natutunan? Di ba? They never learn. At kapag hindi sila natuto, ano matututunan nila? Walang natutunan eh. Ano matututunan niya? Ito naintindihan ko. When people never learn from their mistakes, they learn to stay there. They learn to stay there. They never learn from their mistakes. It happens again and again, and they would think, ito matututunan nila, nakakapagod naman. Dito na lang ako. They would learn to stay there. Huhugasan ako, babalikan ko, dito na lang ako. Pagod. They learn to stay there. Doon na lang sila. Dito na lang ako. Ito masaklap eh. Walang natutunan. Ang natutunan niya, manatili sa kasalanan niya. Manatili sa mali niya. Mga kapatid, dalawang bagay lang pwede natin gawin dito eh. Totoo, sinabi ng Bible, mistake happens. And it's not funny because it has consequences. No? Pag may mali tayo, ano gagawin natin? It's foolish to make the same mistakes, foolishness to make the same mistakes again and again. At dalawa lang ang pwedeng gawin natin, mga kapatid. Dalawa lang, pwede mong gawin. Mali. Nangyayari sa tao. Pero ang gagawin mo? Dalawa lang. Una, pwede mo yang ituloy. Ituloy-tuloy ang pagkakamali. Anyway, hindi naman nahuhuli. Sa ngayon. Tuloy lang yan. Wala namang consequence. Sa ngayon. O, itama mo. So, mamili ka. Itutuloy mo ba? Itatama mo yan. Yeah? Kasi baka yan, alam mo naman na mali, sasadyain mong gagawin, makakaapekto sa iba, paulit-ulit lang gagawin. Itutuloy ba o itatama? Sa English, will you continue with what is a mistake, something that is wrong, or will you correct what is wrong? It's up to us. Nasa atin po yan. Ano po? Ito lang po ang aking sasabihin.
kung sa panahong ito na naririnig mo tong mensahe na to at alam mo may mali kang ginagawa, itama mo yung pagkakamali mo. Itama mo yan. Lingunin mo ang katabi mo, sabi mo, itama mo ang pagkakamali mo. Tama mo. Ba't hindi mo itama? Tingnan nyo, tanungin mo ang Diyos ganito, Lord, ano po ba ang tama para sa inyo? Kasi minsan yung tingin natin yung tama, yung gusto natin. Tama po ba? Sa tingin natin tama yung gusto natin. Pero tanungin mo ang Diyos, Lord, ano po ba yung tama para sa inyo? Sa buhay ko. At kung yun ang tama sa tingin nyo, Panginoon, tulungan nyo ko. Gusto ko pong itama yung buhay ko. Ayoko pong mabuhay sa kamalian, Lord. Ako pala magdudusa sa dulo, makakadamay pa ako ng iba. Baka doon na ako manatili, Lord, ayoko. Tulungan mo ko. Itatama ko to. Tulungan mo ako, Panginoon. Itama mo ang iyong pagkakamali. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah, we worship you, God. Right now, let's just continue to worship our God. Can you just lift those hands? Remain in the attitude of worship. Oh, we want your presence today, God. Fill this place and fill our hearts, oh God. Oh, we worship you. Oh, we worship you. Come on, all together we sing. 'Cause there is glory in the fire. I'll burn for you. Be lifted up. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, Lord, Lord, glory, glory in the fire. I'll burn for you. Be lifted up. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, Lord. When we sing it out, glory, glory, glory in the fire. I'll burn for you. Be lifted up. I see your glory in the fire. I lift my praise. Lord, let me worship like a flame, rising into your throne of grace. I see your glory, 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 glory. Hallelujah. Let's remain in the attitude of worship. Kunin po natin ang ating communion elements and let us worship the Lord. Alam niyo po, tayo po, bakit ba tayo nagkukomunyon? Sana naiintindihan po natin maigi bakit meron po nito. Once a month, we do this kasi sabi po ng Panginoon, do this in remembrance of me. Ano ba yung aalalahanin natin kay Lord? Aalalahanin natin kung paano tayo na mga taong nakagawa ng maling-mali ay minahal ng Diyos. Ano po? Siya po ay nag-alay ng buhay niya para sa atin. Para yung mali sa buhay natin maitama. Kung tayo po ay magsisisi at mananalig sa Kanya. Yun lang naman po kailangan magsisi tayo at manalig sa Diyos. Ang buhay niya ay inalay para sa ating kapatawaran. At kung siya po ay nabuhay sa mundo, para sa atin, tayo naman po na nabubuhay, ngayon ay dapat mabuhay sa Kanya, para sa Kanya. Kanina po, umawit tayo na ang bigat ng awit, yung handa kang mamatay para sa Diyos. Easier said than done. But before you plan to die for God, live for God first. You want to die for God? Live for God. And you will die for Him when you live for Him. Amen po ba? Madali lang sabihin yun pero mabuhay tayo para sa Diyos. At mamamatay tayo para sa Kanya.
So today, we want to honor our Lord and Savior Jesus Christ. Sino po sa inyo, tinanggap nyo na po sa buhay nyo si Jesus bilang pa yung tagapagligtas? Siya lang po magliligtas, wala na pong iba. Maniwala kayo. Siya po ang tagapagligtas ng tao. Wala na pong iba. Ano po, at nagpapasalamat tayo sa kanyang pagmamahal sa atin. Pero ano pong tugon natin sa mensahe ngayon, mga kapatid, kung ano mang pagkakamali meron tayo ngayon, itama natin. Hindi pwedeng ituloy yan. Kasi ang ating mga kasalanan at kamalian dahilan namatay si Jesus sa krus. Ano po? Kaya tayo po, mabubuhay po tayo ng matuwid sa kanyang harapan. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa presensya mo, sa mensahe mo. Hindi po namin gusto na mapakinggan lang to. Gusto namin mabago ang buhay namin ito. Panginoon, aaminin namin, tulad po ng sinabi sa Bible, walang sino man sa mundong ito na gumagawa ng tama at matuwid na hindi nagkakamali. Totoo po yun. Pero hindi po dahilan para gagawa kami ng mali o ng kasalanan dahil nabasa namin yung katotohanan na yun. Ang katotohanan, Panginoon, hindi po namin pwedeng sadyaing magkamali. Hindi po maganda sa paningin mo, Panginoon Diyos, na sinasadya namin ang pagkakamali at nakakaapekto yung pagkakamali namin sa iba, Lord. Nadadamay namin yung iba at kung paulit-ulit namin itong ginagawa, hindi kami natututo, Panginoon. At ayaw po naming manatili sa pagkakamali. Lord, baguhin niyo po kami at habang humaharap kami sa inyo, naniniwala kami, nag-grow po ang aming Christian life, Panginoon. As we worship you, as we become honest before you, Lord, that we need your help for us to be changed. So Lord, today we surrender our life to you. Bago pa man kami mamatay para sa iyo, gusto muna naming mabuhay para sa iyo. Lord, we want to live for you and we want to give our life to you. And today, Lord God, through this communion, may your name alone be glorified. Salamat po. Salamat sa iyong dugo na nabuhos, nahugasan ng aming mga kasalanan. Salamat sa iyong katawan na nasugatan, nagkaroon kami ng kagalingan. Salamat po sa iyong buhay na inalay, nagkaroon po kami ng buhay na walang hanggan. At salamat po sa iyong muling pagkabuhay, may katagumpayan ang sino mang nananalig sa iyo. Purihin ka at sambahin aming Panginoon tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's partake of the communion. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri, palakpakan po natin ang Panginoon. Yes, Lord. Sa iyo ang lahat ng papuri. Oh, you
Pagsamba, Panginoon, Ikaw lang at wala nang iba. Sinasamba ka namin, O Diyos. Umabot sa langit ang aming papuri, Panginoon, at pagsamba sa iyo. O, walang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Walang iba kundi Ikaw lang. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Naparito kami upang sambahin ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang lahat ng papuri ay sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng pagsamba ay sa iyo. Ibinibigay namin sapagkat ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. At Lord, bago man kami lumabas sa lugar na ito, Lord, pakiabot po yung mga taong may mabibigat na problema, Lord, yung mga may karamdaman, Lord, yung mga pangangailangan na dapat bayaran, Lord, katagpuin niyo sila, Panginoon. Yung mga taong, Lord, halos sumuko na sa problema, tulungan niyo po sila, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na lalabas sila sa lugar na ito na hindi niyo po kinatagpo. Touch their lives today, Lord God. And Lord, we thank you. Hindi mo ipagdadamot ito sa amin, Lord. Katagpuin niyo po bawat isa. At Diyos, tinatanggap namin ang pagpapala mo at lahat ng papuri at pagsamba ay sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at amen. Happy Sunday po. God bless.